Praise Production presents The Dreamcatcher, directed by Jasmine Carandang, Justin Garcia, and Winnie Bernabe. Sa isang pangarap, napakalayo ng tingin, bakit? Napakalayo ng pangarap, ngunit hindi mapipigilan kahit sino man sa'kin iharap. Pangarap di isang iglap, kahit maagap, mahirap, tinatanggap, hamon na magsusumikap. Ilang beses pa bang masasaktan? Magpapatuloy lang sa isang pangarap na mahirap, parang kahirap abutin. May isang pangarap na tinatahak, mahirap matuloy, tuloy ko lang. Churu, churu, chururu, churu, 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 sa isang pangarap. Uy, Bes! Anong ginagawa mo dyan? Uy, nandyan ka pala! Working out ka na naman. Late na tayo. Uy, wait lang! Hintayin mo ako dyan. Wait lang talaga. Oo, talaga. Saglit lang. What are you doing there? Umalis ka nga. Arte naman nito. Uy, pakopya ang assignment to. Sige basta lilibre mo ako mamaya. Oo, ako na ba? Uy sis, pautang naman dyan oh. Utang ka na naman. Ano ba to? Hindi ka nga nagbabayad. Napaka-buraot mo talaga. Hi, bestie. Ano kaya yung pakiramdam na one day maabot mo yung mga pangarap mo, no? Maging sikat na artista, maging licensed teacher, tapos magkaroon ng business? Hi, kaya ko kaya yun? Hep? Sa tingin mo, kaya mo yun? Hindi, no? Dahil sa isang pangarap, huwag kang naniniwala. Hindi mo yan maaabot pagkat buhay ay kahirap. Feeling? Grabe, napakanega mo naman sa life. Pero alam mo, bestie, ganito kasi yan. Get discouraged with them in your mind. Those thoughts got you tired of running, holding on despite the sadness. Now believe it's not your fate. Get up and dance, cause the lyric of your life always the rest of life is yet to be written. Just take the chance and dance to your beat and get away. Only you can make it happen. Oh, let's make it happen. Wow, bestie, English yun. Grabe, nosebleed ako. Siyempre, Grabe knows ka. mo yan. Alam mo, bestie, wag mo na lang silang papakinggan. Halika na nga, maupo. Ano ba yan? Wala na naman akong pera. Paano ako makakapagbayad ng periodic exam na ito mamaya? Hindi na naman ako nabigyan ni Nay ng pera. Palibhasa, nauuto na naman siya ng lalaki. Mari, putang naman oh. Putang naman. Putang naman dyan. Mare, ay sis, pautang naman. Promise magbabayad ako. Mare, ay sis, pautang na please. Promise magbabayad ako. Pautang na sabi, promise bukas magbabayad ako. Ano ba yan? Utang ka na naman. Di ka naman nagbabayad. Wait nagbayad ako sa'yo kahapon na nakakalimot ka ata. Kaya kayo, pag ako yumaman, hindi kayo makakalapit sa akin. Makaupo na nga lang. Uy, plastic, ang labo. Parang mga pangarap mo, malabo mong marating. Oh! Alam mo, Jane, huwag kang naniniwala dyan sa kaibigan mo dahil scammer yan. Tama, Yan, sis, tama yan. Hindi mo matutupad yan. Uy, loser ka. Loser. Huwag kang maniwala dyan, di naman yun totoo. True! Hoy, ikaw ang taas ng Sayang pangarap lang mo ang masyado. oras mo, halika na't tumambay na lang. Susan, sayang daw pero patambay-tambay lang sa bagay. Nagkakating class. ka daw. Hoy, masaya kaya mag-cutting class. Masaya tayo. Wala kang class natin. Lagi ka na lang Masaya sa no? cutting class. Oo, totoo naman eh. Di ba? Masaya kaya mag-cutting class. Oh, Grabe. Ano yan? Anong kaguluhan yan?
Sa kabilang kwarto pa lang ako eh. Naririnig ko na yung ingay na to. Anong problema? Ito kasi Sir si Lily, palagi na lang sinasabihan yung kaibigan ko na hindi niya mararating yung pangarap niya. Pangarap? Eh, ang hina-hina na lang Wala ng ka lang kasi kaibigan mo. pangarap, kaya ka Ay, naingit sa naman kaibigan umabot ang ko. pangarap niya. Tama na yan, tama na yan. Pangarap. Masyado kayo magulo. Ganito yan. Ganito kasi yan. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Teacher ko yan. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kaya kayo mga kabataan, hanggat bata at may panahon pa, huwag kayong susuko sa inyong mga pangarap. Go lang ng go, hanggang sa makamit ito. Kailangan nga lang ng tiyaga. Tama nga ang kasabihan, kapag may tiyaga, May nilaga. Speaking of nilaga, nagugutom tuloy ako. Ang sarap kayang higupin, lalo na kapag mainit na mainit. Kaya kayo, hanggat nag-iinit kayo sa inyong mga pangarap, mag-iinit din kayo sa paglapit sa ating Panginoon. Siya lang ang makakatulong sa atin. Okay? Okay na. Wala na problema. Maiwan ko muna kayo. Punta lang ako ng kantin at nagugutom ako sa nilaga. Yung cleaners ha, maghintay dyan. Hoy, grabe. Akin na. Hindi pa po. Ano ba yan? Ang dami namang pangarap ng mga kaklase ko. May pangarap naman ako. Wala naman akong pera. Mano po, Nay? Ay, anak, ayan, kaawaan ka. Anak, pwede bang mag-usap muna tayo? Medyo wala na kasi tayong pera ngayon, kinakapos na tayo. Baka huminto ka muna para sa kolehiyo mo. Pasensya ka na, anak. Alam mo, Denise, mahina ka eh. Hindi mo naman kaya. Feeling mo, ang lakas-lakas mo. Mahina ka. Loser! Baka nga talagang hindi ko kaya. Uy! Sis! Andiyan ka pala. Sis, andito ako. Nakita mo ba yung mga pinang-shopee ko sa'yo? Nakuha mo ba? Opo. Para sa'yo lahat yun. By the way po, pupunta po ba si Mami tsaka si Daddy sa graduation ko? Hello? Sige, mamaya na lang Bye-bye. Hi. Sabi ko na nga ba nakukuha ko nga lahat ng gusto at luho ko, pero di naman masaya at kompleto pamilya ko. Tenahalin at sabayan, bagong uso isimulan. O dapat lang kabataan, oras mo nang makialam. O kabataan, mga katropa tayo na. Wag nang umurong sulong pa, buong loob sumama na. Tara, tena. Tara, simulan mo na. Tena, bagong pag-asa. Tara, tena. O kabataan, ang galing naman. Simulang pagbabago sa bayan. Tara, tena. Tara! Huwag Kaba! Tena, oo, may laban ka! Galingan sipag ang Paghusayan! paghusayan. Panuwag at kabataan, tara, tena. Maaasahan ka dito, mahusay ang ideya mo. Pakita mong marunong ka, bayan sa'yo'y umaasa. O kabataan, mga katropa tayo na. Huwag nang umurong sulong pa, Buong loob sumama na! Tara, tena, tara, simulan mo na. Tena, bagong pag-asa, tara, tena. O kabataan, ang galing naman. Simula pagbabago sa bayan, tara, tena. Tara, huwag ka kaba-kaba. Tena, oo, may laban ka. Galingan, sipag ang paghusayan. Panuwagan kabataan, tara, tena.
taraten na. Kabataan, ang galing naman. Simulan, magbabago sa bayan, taraten na. Tara, huwag ka kaba-kaba. Tena, oo, may laban ka. Galing at sipag ang paghusay. Panawagan kabataan, taraten na. Halina't mangarap. Huwag lakad lang sa taong nagsusumikap. Tara na, o tayo na. Tara na, o tayo na. Taraten na, tara na, o tayo na. Tara na, o tayo na. Taraten na. Isang malakas na palakpakan para sa ating Panginoon. Hallelujah! Lahat po tayo tumayo. At sabay-sabay po natin pupurihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, God bless you kapatid. Sa kaliwat sa kanan mo, God bless you. Kasi ngayong linggo, ngayong araw na to, pagpapalain tayo ng Panginoon. Hallelujah! Tayo pong lahat tayo mawit. Pwede ba natin ipalakpak ang ating mga kamay? Thank you, Jesus! Panginoon, Ikaw ang patuloy namin hahanapin sa araw-araw. Let's sing! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! Ikaw ang hinahanap namin, Panginoon. Let us all say, ang bumawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos! O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos! Dakila ka talaga. Sabay-sabay tayong mawit. Hey! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! Patuloy nating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Let's sing ang banal na tahanan. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin. Come on! Sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Hey! 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 Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Hey! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Let's sing! Wala na ngang mas higit, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Wala nang masihigit! Wala na ngang mas higit, wala nang mas lalabis sa lawak
hawak ng pag-ibig na aking nakamit. Kasi higit sa lahat, Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. kasi higit sa lahat, Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. hallelujah! Bigyan natin ang malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat sa presensya mo, Panginoon. Church, let us stay in the presence of God. Our God that is great, na faithful, dakila ang Panginoon. Amen po ba, church? Hallelujah, Jesus. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. The best clap offering you could offer to God. Come on. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, come on, you sing. Sa aming buhay, papurit pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Dakila ang Panginoon. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Luwalhatiin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang lagi ko sasamba. Pwede po ba natin itaas ang mga kamay natin habang naawitan ng Panginoon? Awitan ka at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Come on, church, patuloy natin purihin ang Panginoon. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti
give our best clap offering for Jesus. Hallelujah. Mabuti ka, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Jesus. Napakabuti mo. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Come on, let's sing awitan. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sing awitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos. Hallelujah. Iyong likhay luluwalhati ka, O Diyos. Likhay luluwalhati ka. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti mo. Aming Diyos. Iyong likha, O Diyos. Iyong likhay luluwalhati ka. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Doon ngayon, O Diyos. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Bisan pa noon ngayon. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Glory to your name, O God. Thank you, Jesus. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon kung naniniwala kang mabuti ang Panginoon? Kung naniniwala kang tapat ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. I believe na dito tayong lahat dahil meron tayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon. Pagsubok man yan, pagpapala man yan, Panginoon, salamat. Dahil sa bawat pagsubok may natututunan tayo. At sa bawat pagpapala, meron tayong karapatan para magpasalamat. Church, pwede ba this time, yung kakantahin natin, pwede ba nating ialay sa Panginoon ito? Sa lahat ng mga pagpapalang ginawa niya sa buhay mo, ang pinakakailangan ng Panginoon is yung purihin mo siya. Kasi I believe isa sa mga reason yon at mga
task natin bilang tao yung magpuri sa Panginoon. Ibalik lahat ng papuri sa Panginoon. Pwede ba natin gawin yon? Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Thank you, Jesus. Lord, thank you, Lord. Kasi ginising mo ko ngayong umaga para magpuri sa'yo. Panginoon, maraming salamat sa mga pagpapala, Panginoon. At kahit sa mga pagsubok, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. This time, mag-focus lang tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Come on, church. Sa habang buhay ay mananatili. Come on, awitan mo ang Diyos. O may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Come on. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Come on! Sa dalamhati at sa kabiguan. Panginoon, naririnig mo ang tinig ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa iyong nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy nating awitan ng ating Panginoon. And let's sing, Ikaw ay mabuti, O Diyos. Let's sing. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapago o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ay nanggagaling sa Diyos. Hallelujah! Pagkakataon, patunay ng katapatan. Pwede ba purihin natin ang ating Panginoon? Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin. Come on! Sa kalakasan sa iyong nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon! Let's declare, Ikaw ay mabuti! Ay mabuti! Ikaw ay tapat, O Diyos! Ikaw ay tapat sa iyong
ang papuri, O Diyos. Sa'yo ang papuri At pasasalamat. Salamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti. Sabihin natin sa Diyos, ikaw ay tapat. Ikaw ay tapat. O Diyos, sa'yo ang papuri At pasasalamat. at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Oh, Ikaw ay tapat. ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri At pasasalamat, O Diyos. salamat. Oh, sa dalahati at sa kabigo. Come on, church. Sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyong sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah! Thank you, Jesus! Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Hallelujah! Bisa papalakpakan natin ang ating Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Hallelujah! In Jesus' name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin malakas ang Panginoon. Hallelujah, God. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Church, I know pumasok tayo ngayon. Throughout this week, may pinagdaanan tayong struggles, may pinagdadaanan tayong hindi maganda. And I know sometimes na mahirap mag-serve kapag may dala kang mabigat sa puso mo. I know kasi pinagdaanan ko rin po ito personally. Pero this verse really reminded me to have a heart like Jesus, to serve with a heart like Jesus, maglingkod katulad ni Jesus. Jesus was condemned, he was ridiculed, he went through so much pain. Pero despite all that, it did not stop him from serving the Lord. He was still able to serve the Lord through discipleship, through serving other people, and through spreading the word of God. Inabot niya lahat ng tao, and up till now, church, inaabot niya pa rin tayo. Nararamdaman pa rin natin ang paglilingkod ng Panginoon and ang kanyang pagmamahal. Hallelujah. So church, this morning, let us all remember to serve with a heart like Jesus. Magkaroon tayong pusong mapaglingkod na kagaya ng ating Panginoon na Jesus. Amen. Hallelujah, God. Let us pray, church. Hallelujah, Lord. Lord, thank you, Lord, for this day, oh God. I pray, Panginoon, na yung word
words mo, Panginoon, talagang makapture namin, oh God, yung heart namin, Panginoon, hawakan niyo, Lord. And Lord, kayo lang yung makita namin, Lord. Kayo lang yung marinig namin, oh God. And Lord, we want to worship you, Panginoon. Mawala lahat ng struggles, lahat ng other doubts and nervousness and lahat ng negativity sa life namin, oh God. Kayo lang ang makita namin, Lord. And hawakan niyo ang kamay namin throughout this service, Panginoon. Lord, we want to worship you, Lord. We want to glorify you, Lord. And we want to feel your presence, oh God. Lord, to you all the glory, to you all the praises, oh God. We praise you in Jesus' name. Amen. Hallelujah, Lord. Walang makapipigil sa gawain ng Panginoon. Ito ay kitang-kita sa Praise Church. Magandang araw sa inyo. Ako si Mako Niconde. Samahan ninyo akong balikan ang magagandang pangyayari sa loob at labas ng ating simbahan nitong nagdaang linggo. Dito lang sa Praise Report. Diniscuss ni Pastor Loy last Sunday ang topic na Lengthen Your Cords. Dito in-emphasize ang kahalagahan ng grit o ang pagkakaroon ng passion and perseverance para sa ating mga goals sa buhay. Patuloy din ang pag-arangkada ng ating mga mission sa labas ng ating simbahan. Nagsimula na ang Praise Simbahay sa Barangay Marulas, Venus Street, Valenzuela sa pangunguna ng P413 at Deborah Networks na may total of 29 attendees. Kasama rin dito ang Pandayan May Kawayan, Bulacan sa pangunguna ng Nehemiah Network na may total of 12 attendees. Tuloy naman, ibinahagi ni Mr. Rabin Modesto ang tungkol sa goodness of God. Sa naganap na Tagisan Kabataan, nagkaroon sila ng theater competition at ang team matatag ang nanalo sa Open Poetry category. Patuloy namang umarangkada ang mga outreaches at sa katunayan, nagkaroon tayo ng 2 panibagong outreach. Una na rito, sa Wagas Tondo, Manila na nagsimula noong August 14, 2022 na may 20 plus attendees at ito ay pinangunahan ng Fruitful Branches Network. Ang ikalawa naman ay matatagpuan sa Barangay 158 Manila na nagsimula noong August 28, 2022 sa pangunguna ng Esther at Rebecca Networks with 80 attendees. At yan muna ang update dito sa Praise Church. Muli, ako si Janine Mabuta, bumaboses sa balitang inaabangan, pinag-uusapan at para sa kanyang kapurihan. Ito ang Praise Report! Okay, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Okay, hindi po ba kayo binaha? Ano po? Grabe, no? Kahapon, sobrang lakas ng ulan. Nagwa-worry nga po tayo ng konti, baka sa sobrang baha nito. Pag umabot po hanggang doon, titigil na muna natin yung pagpasok. Ano po? Grabe sa mga nanay natin, ingat lang po, ano, medyo madulas din po sa iba't ibang lugar. Okay?
Again po, salamat naman sa theater and arts natin. Ano po, grabe yung mga kabataan natin. Buhay na buhay ang Praise Church because may mga nire-raise talaga si God na mga kabataan, ano po, na hindi tumitigil mangarap para sa ating Panginoon. Sino yung Kuya, ano yung pangalan mo, Kuya Ole? Yung pinakabata na kumanta si Kuya Ber. Dahil po dyan, Kuya Ber, bigyan mo nga ng sisig lahat yan. Ano po? Okay, salamat din of course sa very powerful worship team po ng ating, grabe po, na dinala po ng bawat isa. Alam niyo po, meron tinatawag na Seeds of Sarajevo. Nangyari ito noong 1992. Ng Yugoslav People's Army, sinugod niya yung boss niya. Kumbaga sa panahon natin, ito po yung parang Marawi Seeds. Ano po? So parang ganyan po yan. So nung sinakop nila yung Sarajevo, grabe po yan, ano? Isang tira pa lamang daw po talaga nung kaaway, nung sumakop sa kanila, 22 civilians agad ang namatay. At nag-iwan ng malaking crater or hukay. Kaya nung time na yung grabe, devastated po yung lugar po talaga nito ng Sarajevo. Pero laking gulat po, no? Pagkatapos, kinabukasan, isang araw lang po yung lumipas, merong isang lalaking lumabas. May isa pong lalaki lumabas, ano po, na hindi mo alam kung saan galing. Hindi siya sundalo. Hindi siya medic. Hindi siya firefighter. Alam niyo po kung sino siya? Siya po si Vedran Ismailovic. Vedran Ismailovic, ano po? Ano siya? Kumbaga sa principal or chief siya ng Sarajevo Opera. Ang gamit niya, yung yung selo na tinatawag. Marami siyang hindi alam, pero ang kaya niyang i-contribute sa kanyang bayan, tumugtog. Kaya kinabukasan, nagsuot po siya ng tuxedo, dala niya ang instrumento niya at ang sabi niya, my weapon is my zelo. Alam niyo po, 22 yung namatay, 22 consecutive days siyang tumugtog. Sa iba't ibang lugar, ito sa may pinangyarihan mismo, sa cemetery, sa iba't iba, tumutog po siya for 22 days para alalahanin yung kanyang mga kababayan na namatay at sinasabi niyang, hindi ako magpo-focus sa hindi ko kayang gawin. Magpo-focus ako sa kaya at alam kong gawin. Grabe, nag-iwan man ng malaking crater, pero may mga tao na ginamit ang Panginoon para tumayo pa rin. Alam niyo sa buhay, may mga crater at hukay ng pagsubok at mga problema na lagi tayong dadaanan. May iba kahit paano may idea tayo, may iba hindi natin naunawaan, pero kitang-kita po sa mundo ang crater ng kahirapan. Kitang-kita sa mundo ang crater ng kaguluhan. Kitang-kita sa mundo ang crater ng paghihirap, kakapusan. Hindi ho tayo immune sa ganyang bagay. Aware po tayo sa laban ng pamilya, sa laban ng bansa natin, at sa pinagdadaanan ng bawat isa. In 2 Corinthians chapter 4, we use God's mighty weapons. Itong kagandahan, sinasabi ni Paul, yes, may mga laban tayo ng buhay, pero hindi tayo iniwan ng Diyos nang walang matinding sandata. May armas tayo. Our weapons are not worldly weapons. Ang kaibahan lang, yung sandata natin, hindi ito katulad ng sandata na sa libutan to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Ano pa sabi dito? Ano po, tingnan natin. Okay. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. Sabi natin lahat, knowing God. Gagawin ng demonyo ang lahat ng paraan para hindi mo makilala ang Diyos. At kung nakakilala ka naman sa Diyos, hindi siya papayag na lumalim ka sa ating Panginoon. Pag-isipan nyo nga ho ito. Ba't sa dami naman nating binabasa? Pag Bible lang binabasa natin, nakakaantok. Sa dami naman ng pinupuntahan natin, bakit pagsimbahan, parang intro pa lang, parang gusto mo nang matulog? Kasi nga po, lahat ng ginagawa natin na patungkol sa Panginoon, gustong hadlangan ng demonyo. Tama? Kaya nga yung kaaway nating ito, naku, ayaw na ayaw niya na makilala mo ang Diyos kasi pag nakilala mo ang Diyos, pagtitiwalaan mo siya.
Pag nakilala mo ang Diyos na mabuti, mamahalin mo siya ng lubusan, siya ang susundin mo. Ayaw ng demonya na sinusunod natin ang ating Panginoon. Kasi dati hawak tayo ng kaaway at ayaw talaga tayo na ibigay ng demonyo sa paghari ng ating Panginoong Yesus. We capture the rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Mga kapatid, ang matibay na panlaban natin sa mga laban ng buhay ay ang pagkakilala natin sa Diyos. Lagi ko itong inuulit, lagi ko itong nasa isip, the more na nakikilala mo ang Diyos, the more na pagtitiwalaan mo siya at mamahalin. The more na pinagtitiwalaan mo at minamahal ang Diyos, the more na confident ka sa buhay, na harapin, Lord, ano man ang mangyari, ang mahalaga, iniibig kita, pinagtitiwalaan kita, at ikaw ang nakakaalam ng lahat sa aking buhay. Can I hear amen? Grabe si Naomi, grabe. Simple word. Di ko alam na ganito pala kalalim yung batang ito. Sobrang simple pero very powerful po yung word. Na sinabi niya, reality, kaya imagine, kung bata ka pa lang, kilala mo na ang Diyos. Gaano ka-exciting ang buhay. Amen? Hindi dahil walang problema, kundi may laban ka. Ang hirap lang naman lumaban sa giyera nang wala kang bala. Yun ang pinakamahirap po, yung mga tao, pag may problema, doon lang lalapit sa Diyos. Gulantay na gulantay. Hindi po ba? Pero kung ikaw, ang tindi na. Kaya nga minsan nagtataka ko sa mga tao may problema na nakakangiti pa rin, nakakatawa. Yun ang matinding magandang laban ng buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang lakas mo. Hindi matulog ang lakas mo nga. Basta yun ang kailangan natin. Kaya mga kapatid, napakagandang ulitin natin ito. Ito yung panlaban mo, yung pagkakilala mo sa Diyos. Kung alam mo na God is able, kung alam mo that God is good, at dugtungan pa natin ngayong God is faithful, kahit nga yung tatlong bagay nito, sa akin po, panalo na ako kapag ang Praise Church, ang pananampalataya niya ay nakatuntong na ang Diyos ay makakagawa at higit pa sa mga bagay na inaasahan natin. Alam mong mabuti ang Diyos sa bawat sandali at alam mong tapat ang ating Panginoon. Very powerful po yan. Very powerful. Deuteronomy chapter 7, verse 9, ganito pong sinasabi. Therefore, know that the Lord your God, He is God. The faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Command po agad ito, imperative. Bakit ganon? Hindi ba pinili na ng Diyos ang Israel? Bakit inuutos pa ng Diyos sa Israel, hoy, kilalanin niyo ako na pumili sa inyo? Hindi ba okay na yung tinanggap kita, God, bilang Panginoon at tagapagligtas? Pwede po bang hanggang doon na lang? Pero sinasabi din po, in connection to this passage, huwag kang tumigil na tinanggap mo lang si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kilalanin mo yung nagligtas sa iyo. Kilalanin mo yung Diyos na nagmamahal sa iyo. Huwag kang tumigil. Naniniwala po ba tayo kahit po sa atin pong mga taga rito po, marami pa tayong pwedeng makilala at matuklasan sa bawat isa. Amen po ba tayo doon? Alam niyo po, ang taong mapagpasalamat sa lahat ng bagay, ang dami mong makikitang magandang attitude and character po sa Kanya. So ito yung challenge natin. Kilalanin mo ang Diyos. Not possibly but intentionally. Sobrang halaga na gumigising tayo na naunawaan natin merong Diyos na gustong magpakilala sa atin, na gustong maging malapit sa atin, na gusto niyang iparanas yung kanyang pangako at ang kanyang karakter sa atin. Okay, let us discuss about faithfulness. Kahit isa lang makuha nyo, basta i-apply natin, malaking bagay na yun. Di ko po ine-expect, lahat i-absorb natin. Pero ang prayer ko, kahit isa lang, kahit maliit na bagay lang, may makuha tayo sa Lord. Faith and faithfulness. Hindi raw po pwedeng paghiwalayin ito eh. Ang taong faithful, puno ng faith.
Kaya nga pwedeng Tagalog daw talaga, o kabalik talagang meaning din daw po ng faithful is full of faith. Ano po? So, ang sinasabi lang natin dito, hindi pwedeng ang isang tao maging tapat nang hindi puno ng pananampalataya. Kung tapat ka, kasi puno ka ng pananampalataya sa mga bagay na pinagtitiwalaan mo sa ating Panginoon. Napakaraming words, ang daming words na ginamit po sa salitang faithful. Pero yung tatlo lang na ito, tatlo lang muna na ito, matandaan nyo lang ho, panalo na po tayo. Kasi paulit-ulit ko po itong sasabihin in connection, to explain the faithfulness of God. Yung word na permanent, established, reliable. Permanent, established, reliable. Ang Diyos, kahit anong panahon, hindi nagbabago. Ang Diyos, kahit anong panahon, matatag at malakas. Ang Diyos, kahit anong panahon, maaasahan. Iyon po yun. Ulitin natin po, sabi niyo natin, permanent, established, reliable. Sige, yung grupo na to hanggang pataas doon, kayo po, permanent. Word nyo, permanent po. Yung gitna, established. Yung dito po, reliable. Pag tinuro ko po, sasabihin nyo yung word nyo po, Kala ko permanent eh. Okay? Okay, permanent, established, reliable. Ang Diyos hindi nagbabago. Ang Diyos matatag. Ang Diyos maasahan. Okay, sinasabi nila, minsan daw ang hirap talagang i-explain ng word na faithful sa words lang. Mas madali daw natin itong maunawaan kung picture ang gagamitin natin. Ang katapatan daw po ng Diyos ay ganitong picture. Unang picture po, yung picture ng magsasaka. Ang Diyos bilang tapat na magsasaka, hindi siya magtatanim na pababayaan niya ang kanyang tanim. Malabo ho yun. Actually, merong teaching na ganyan na ang Diyos daw, pagkatapos niyang create ang mundo, iniwan niya na. Hindi ho totoo yung teaching na yon. Nung create niya ang mundo, inalagaan niyang mundo. Kasama niyang iniingatan, kaya tayo ngayon nakatayo pa din. Amen ho ba tayo doon? Ang Diyos natin ay katulad ng tapat na magsasaka na hindi tayo pababayaan, aalagaan tayo. Ang pangalawang picture, ng faithfulness ni God ay kaibigan. Na, excuse nga anak, anak, pahinga na electric pa ng init. Saglit lang. Okay. Ayun, tapat naman si Kit, iikot niya yan. Okay? Katulad nung magkaibigan, along the way, ang Diyos bilang kaibigan, hindi kanya iiwanan. Diba ang gandang picture ng katapatan ng Diyos? Kaya nga may awit tayo, diba? Ikaw ang kaibigan ko, na hindi nagbabago sa mga pagluha ko, naroon balikat mo. Matagal ng kanta yan, Kaya hindi naunawaan ng iba, hindi po. Lahat naman tayo naunawaan yan. Okay, so katulad na kaibigan, sana maunawaan mo, ganito katapat ang Diyos, hindi kanya iiwanan. Kaya one of the greatest promise of God in the Bible, I will never leave you nor forsake you. At ang pangatlong picture po ni God bilang tapat, is katulad ng isang witness sa court. Ang tapat at tunay na witness sa court, hindi po pabago-bago ang kanyang testimony. Hindi pabago-bago ang kanyang mga salita. Katulad din naman ng witness na ito, ganyan ang katapatan ng Diyos. Ang mga pangako niya ay mananatiling totoo at tapat sa atin, nararamdaman man natin o hindi, naunawaan man natin ang sitwasyon, hindi magbabago ang salita ng Diyos para sa iyo at sa akin. Lahat na nag-agree na tapat ang Panginoon, yung pinakamalakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Katulad ng magsasaka, hindi siya magpapabaya. Katulad ng kaibigan, hindi kanya iwanan. Katulad ng witness, hindi magbabago ang salita niya para sa iyo. Meron pa hong isang picture, pero ito rin isang bagay na gusto nating i-emphasize. Ang katapatan daw po ng Diyos ay katulad ng pinto na bukas-sara, na siya po ay nakalagay mismo dito sa hamba, sa post, or pillar. Wala ro kayong makikitang pinto na ang bumubukas hamba. Saan ba rito si architect, si Joy?
Si Joy, pwede mo ba akong igawa ng pinto? Yung hamba ang bumubukas. At ang naka-steady yung pinto. Yung pag binuksan mo yung hamba, nakaganon ka. Oh. Hindi ho. Ang bumubukas yung pinto. Pero habang bumubukas ang pinto, naka-steady lang yung hamba. Iyan yung katapatan ng Diyos. Marami bumubukas sa atin, marami nangyayari sa atin, pero hindi nagbabago ang posisyon ng hamba, doorpost. Ito raw po yung Diyos na hindi nagbabago, matatag, matibay. Pero yung pinto, ang ibig sabihin naman daw po niyan, yan ang mga pagpapala, biyaya at himala na bumubukas sa iyo, hindi dahil tapat tayo, kundi dahil tapat ang Diyos. Amen? So, naniniwala tayo, walang maipagmamalaki ang tao na kaya ko natanggap ito, deserving ako. Kaya ko natanggap ito, iba kasi ako. Hindi po. Kung meron ka mang natatanggap ngayon, ito ay dahil mabuti at tapat ang Diyos. Amen? Kaya ka buhay ngayon dahil tapat ang ating Panginoon. Kaya pakiusap ko lang po, tingin muna po kayo sa akin. Mamaya, pagpasok niyo po sa inyong bahay, pag nakita niyo po yung pinto, lahat ng bumukas na pagpapala sa iyo, galing sa Diyos yan. At tingnan mo yung hamba, hindi natitinag ang Diyos sa iyo sa paglipas ng maraming panahon. Isa pang malakas na palakpak muli para sa ating Diyos. Hallelujah. O at least, may idea na tayo ngayon. Pag sinabing katapatan, permanent, established, reliable. Okay. So, sulat niyo po ito, number 1. Explain natin, ang Diyos ay tapat. What does it mean pag sinabi natin ngayon, ang Diyos ay tapat? Ano ang ibig sabihin nito? Isaiah 40:28, pwede sanang 29 hanggang 31 ito, pero hanggang 2 passage lang yung sinabi natin. Hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Anong sabi sa verse 29? Hindi siya napapagod o nanghihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Yung Isaiah 40, meron time na parang gusto na lang questionin nila ang Diyos. Kung ang Diyos ba talaga nagmamalasakit? Ang Diyos ba talaga nagmamahal? Pero sinasabi ng passage na ito, nakita niyo po, na ang Diyos hindi napapagod, ang Diyos hindi napapagal, tao lang ang napapagod, tao lang ang nalulungkot, tao lang ang nag-iiba, pero hindi nagbabago ang Diyos. Permanent, word na permanent, hindi nagbabago ang Diyos. Okay, listen to this I will explain this. Sino sa inyo ang aware kayo na ang Diyos hindi lumalago, hindi umuunlad? Ang Diyos hindi lumalago, hindi umuunlad. Hindi po siya ganito. Alam mo, ang Diyos mas matalino siya ngayon. Alam nyo, mas mabait ang Diyos ngayon. Alam mo, mas magaling ang Diyos ngayon. Aba, teka muna. Ang tao lang yung hindi magaling, gumagaling, pagkatapos nalalaos din. So, applicable yung growth and improvement sa tao, pero sa Diyos, hindi po siya nag-grow, hindi po siya nag-i-improve. Noon pa lang, napakatalino na ng Diyos at hindi nagbabago ang katalinuhan ng Panginoon. Noon pa lang, mabuti na ang Diyos at hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Magaling, mahusay, matalino, name it. Hindi nagbabago ang Diyos. Nagbabago lang po ang tao, nagbabago ang panahon. Pero alam nyo ba, are you aware? Hindi kayang baguhin ng hindi katapatan ng tao ang katapatan ng Diyos. Halimbawa, hindi ako naging tapat sa Diyos. Yari ka sa akin ngayon, hindi na rin ako magiging tapat sa iyo. Hindi po Hindi nga nanghihina ang Diyos. Hindi napapagod ang ating Panginoon. Siguro kung ako ang Diyos, ang Israel matagal ko nang dinurog, ang tigas ng ulo. Pero yun nga hindi tayo Diyos. Minsan din natin maisipan bakit yung mga taong pumapatay, nagmamasaker, bakit yung mga gumagawa ng droga, ba't hindi na lang patayin ng Diyos yung mga yan para wala na nagda-drugs? Bakit yung mga nagnanakaw,
O iba pa nga, nangunguha po ng kidney ng tao, pumapatay. Bakit ganon? Pero again, ang tao sa paglipas ng panahon minsan, pasama ng pasama, pero ang Diyos sa kanyang kabanalan at katuwiran, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Tingnan niyo po ito, tingnan niyo itong mabuti. Sinasabi pong at least 27 kilometers per second, ang mundo umiikot sa araw. Hindi po ang araw Again, alam naman natin yan, hindi ang araw ang umiikot sa mundo, tayo ang umiikot sa mundo. Hindi po ba? Nagbago na po ba yung ikot ng mundo? Paano kaya kung ikot ng mundo, gumanito naman? O kaya naman bumilis yung takbo ng mundo, ano ang implication yan? Kaunting lindol nga lang po Humihinto ang mundo Mas lalo na kung araw-araw, walang tuigil ang paglindol ng mundo. Ang laki noon. O, tingnan niyo ako. Sabi ko nga po sa inyo, orasan natin yan ang ikot ng mundo Halimbawa, kaalmusal mo lang, pinabilis ng Diyos ang ikot ng mundo. Mamaya, alas 5 na ng hapon, kaalmusal ko lang, maghahapunan na naman ako. Aba, ang bilis ng mundo. Mga kapatid, my point is this, kung hindi nasa tamang ikot ang mundo, wala kang ma-accomplish. Wala kang maitatayo. Wala tayong magagawa. Gagawin na lang natin, magtago na magtago. Ang gagawin na lang po natin, matakot ng matakot. Ang gagawin na lang natin, manggamba ng magamba. Pero kaya nga ang sabi sa Bible, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ipinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Sa ibang salin, yung mercy ng Panginoon, they are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Kahit anong hirap, kahit anong dilim ng gabi, kahit anong sakit, may umagang darating sa bawat mananampalataya at nagmamahal sa ating Panginoon. Yung mas malakas pa hong palakpak, ibigay natin sa Diyos. Hallelujah! Hindi po ba? Minsan ang haba ng gabi, minsan ang dilim ng gabi. Pero ang katapatan ng Diyos ay katulad ng bukang liwayway na nagsasabing, anak, everything will become well. Matatapos din ito. Tutulungan kita, sasamahan kita, at makikita mo at the end of the day, hindi ako ang magaling, hindi tayo ang magaling, kundi ang Diyos na siyang may hawak ng mundo. Tingin po kayo sa akin, yung mundo nga kayang hawakan, ikaw pa kaya? Yung lahat ng ninalang, kaya ng Diyos na hindi magkabanggaan, ikaw pa kaya? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, pangarap mo pa kaya ang hindi kayang tuparin ng ating Panginoon? Meron akong kausap dito, natatakot ka magpamilya, baka hindi maging maayos ang pamilya mo. Sino ba ang author ng family? Hindi ba ang Diyos? Natatakot ka magtayo ng bahay, baka may sinkhole. Natatakot kang tumupad ng pangarap kasi baka hindi naman matupad talaga. Gagastos ka lang. Mga kapatid, sana ang katapatan ng Diyos ang iyong tingnan, hindi yung galing mo at husay, kaya may mabubuo ka, may maa-accomplish ka, may mararating ka. Amen? Sabihin mo sa katabi niyo po, tapikan niyo po ng matindi sa balikat na magigising talaga siya. Sabihin mo, sobrang tapat ang Diyos natin. Tinong na. Ano yung mga bagay na yung binubuo? Ipagpatuloy niyo lang po. Ipagpatuloy niyo lang po yung mga binubuo niyo. I would like to acknowledge and appreciate, hindi ganong kadaling magbuo ng simbahan. Kaya yung mga outreaches natin ngayon, sobrang sinasaluduhan po natin yan. After this, nagpupunta po sila sa iba't ibang lugar, sarili-sarili lang gastos, sarili-sarili lang pong sikap. Salamat po sa ating Panginoon. Let me encourage you po, tutulungan tayo ng Diyos na mabuo ang mga bagay na ginagawa natin para sa Kanya. At kung meron ka namang gusto pang itayo at buuin na alam mong pinatatayo ng Diyos yan, salamat sa ating Panginoon. Meron po akong kaibigan, si Pastor Manric. This coming September 18, maglo-launch muna sila ng parang campaign, Bahay Simula ang tawag. Gusto nilang i-in-house yung mga biktima ng human trafficking, yung mga sobrang nangangailangan. Sabi nga ng isang kaibigan ko, pre,
Alam mo ba yung papasukin mo? Napakabigat niyan. Ang dami ring mga sindikato, ang dami ring mga ganyan. Pero ito yung nilalagay niya sa kanyang puso na naniniwala tayo, ang mga tao, kahit gaano pa nasira ang buhay, may karapatan siya at kaya muli siyang buuin ng ating Panginoon. Amen? Kahit ano pang problema yan, kayang buuin niya ng ating Panginoon. Kapag tinitingnan ko yung tao, walang taong napakasama na hindi kayang baguhin ng Diyos. Walang pamilya na sobrang napakakomplikado ang relationship na hindi kayang kahabagan ng biyaya ng Diyos. Hallelujah. Kaya ito ang challenge ko po sa inyo. Let us declare our faith declaration. Pwede niyo po ba akong samahang isigaw po ng malakas ito? This is our faith declaration. In 1, 2, 3. Yung mga kabataan, makakatapos kayo ng pag-aaral. Yung mga nagwo-work, grabe kayong ipoprosper ni God at ipopromote. Sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, may malaking bagay na mangyayari po sa atin. So, yun muna ang unang challenge natin. Sulat mo yung mga, dahil tapat ang Diyos, hindi pala dahil sa katapatan ko, kaya mabubuo ito. Tapat ang Diyos, kaya makakabuo ako. Okay? Number 2, ang salita ng Diyos ay tapat. Kanina sabi natin, ang Diyos ay tapat. Ang salita ng Diyos ay tapat. Ano po? Ang sabi rito sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya na hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya na hindi niya tinutupad? Wow. Ang passage po na ito, rebuke directly to King Balak. Si King Balak kasi may maitim na balak sa Israel. Inutusan niya si Balaam, na bandang huli, na Balaam din. Ano po? Grabe itong si King Balak, again po, inutusan si Balaam na sumpain ng Israel. Kasi alam ni Balak, pag sinumpa ng Diyos, ni Balaam ang Israel, matatalo ang Israel sa labanan. Kaya alam ng mga kalaban to, kaya hindi ko matalo-talo yun kasi sa Diyos sumpain mo naman ang Israel. Pero sabi ng Diyos, Balak, paano ko susumpain yung pinagpala ko? Lalabas, sinungaling ako. Binebless kita, mamaya-maya susumpain kita. Sinungaling ako. Kaya nga mga kapatid, kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay. Pero meron ding hindi magagawa ang Diyos, hindi niya kayang magsinungaling. Because it is against His character. Pag nagsinungaling ang Diyos, wala na. Kaya nga sabi niya kay King Balak, Balak, hindi ako pwede magsinungaling 4 times tinangka po ni Balak na isumpain ang Israel. Pero grabe, hindi po nangyari yon. Sapagkat ang Diyos, pinagpala niya ang bayang Israel. Tingin po kayo sa akin, mga kapatid, kahit anong declaration pa ng enemy sa iyong buhay, no weapons of the enemy or form of the enemy shall prosper against us. Ang pagpapala at biyaya ng Diyos, iyon ang magaganap sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Alam niyo bang ang salita ay may dalang bigat o halaga? Pag-isipan niyo muna po yan ng konti. Ang iyong salita ay may dalang bigat o halaga. Very powerful yung word. Ano po? Tingnan niyo po. Kung ang magsalita, si Elon Musk. Si Elon Musk po, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo na gustong makarating sa Mars. Planetang Mars po Planetang Mars. Grabe po yan. Kaya sa SpaceX siya po yan. Ang galing. Tesla. Tama part owner ba o siya na mismo may-ari ng Twitter? Kabibili niya lang kanina yata. Hindi po nakaraan. Grabe ang mamang ito. Pag yung mamang ito nagbahing, naiba yung kalakaran ng stock market at Bitcoin. Nagpakita nga lang ng aso Sa aso sa Twitter po, nagpost lang. Naiba yung bentahan Grabing powerful yung mamang ito pag nagsalita. Huwag na tayong lumayo. Naniniwala po ba kayo pag sinabi ni Willie Revillame, bigyan ng jacket yan! May kasamang cellphone, di po ba? Biro mo, sabi nung, may racket akong post sa FB kagabi. Sabi daw ng Ale, Nay, ano problema nyo?
Grabe ho, sabi nung ali po, meron po akong karamdaman. May karamdaman ka? Bigyan ng Cherry Mobile! Ano po problema nyo ho? Nasunugan po kami ng bahay. Bigyan ng Cherry... Cellphone ba? Sagot. Kung may problema, karamdaman. Pero sinasabi lang natin, si Willie Rebillame ho, pinaniniwalaan ng tao. Kapag sinabi niyang ibibigay, ngayon tanong ko po sa inyo, mas dapat ho ba nating paniwalaan ang salita ng Diyos? Kasi yung kapangyarihan ng salita ay nakadepende sa kapangyarihan nung nagsasalita. Kasi kahit magsalita ang isang tao, titingnan mo siya, may kakayahan bang tuparin ng taong iyon ang kanyang salita? May kakayahan bang tuparin? Totoo yun, may mga tao na nangangako sa atin, minsan hindi natutupad, baka nga part of limitation. Pero kaya nga, ang dapat nating pagtiwalaan ay ang Diyos. Kaya nilagay ho natin dito, mas lalo nating paniwalaan ang bigat at halaga ng mga pangako ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Bakit? Ang nagsasalita ay tapat. Ang nagsasalita ay makapangyarihan. Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Kapag pinangako ng Diyos, tutuparin niya. Kapag plinano ng Panginoon, mangyayari. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Lord. So ang challenge ko po, kaya pag sinabi natin God bless you, kaya kang pagpalain ng Diyos. Hindi kita kayang pagpalain, pero kaya kang pagpalain ng Diyos. Sabi po ni Peter and John sa lalaking lumpo, ginto o datong ay wala kami. Pero sa pangalan ni Jesus na totoong nagpapala, sa pangalan ni Jesus na totoong nagpapagaling, sa pangalan ni Jesus na nabuhay mula sa mga patay, naghahari, lumakad ka. Hindi po sa pangalan ni Peter at ni Juan, mamalimos ka. Hindi ho eh. Gumaling po sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Mga kapatid, sana ho, higit nating paniwalaan ang salita ng Diyos, ang mga pangako ng Panginoon, dahil yan ay para sa iyo. Second challenge ko sa inyo po ito. Sabi nga natin lahat, give me 5. Give me 5. Pwede bang at least mga kapatid, may 5 kang pangako na pinangahawakan? Hindi ba Lord sabi mo sa Romans 6:33? Hindi ba Lord sabi mo sa Jeremiah 33? Hindi ba Lord sabi mo sa Philippians 4:19? Hindi ba Lord sabi mo, yun ho ang napakagandang bagay na panghawakan natin, yung sinasabi ng ating Panginoon. Mahirap po talaga minsan panghawakan ang salita ng tao sapagkat ang tao pwedeng mayaman ngayon, bukas ay wala. Malakas ngayon, pwedeng bukas mahina. May trabaho ka ngayon, pwedeng bukas wala. Life is uncertain, but God is certain. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Sige po, deklara natin na sabay-sabay ito ha. Yung mas malakas, gusto ko pong isigaw nyo na malakas habang binabasa natin to. In 1, 2, 3. Dahil tapat ang Diyos, panghawakan naman natin yung pangako ng Panginoon. Mahalin mo ang salita ng Diyos. I-meditate mo yan. I-recite mo yan. Hindi nagbabago. Sabi ko nga as a witness, hindi kayang baguhin. Ay, inaalis ko na nga pala yung verse na ito. Hindi ho pwede yan. Number 3, dito tayo mag-e-end. Ang pamamaraan ng Diyos ay tapat. Hindi lang ang Diyos ay tapat, hindi lang ang salita ng Diyos ay tapat, His ways o His way ay tapat. Sabi po sa Psalms 18:30, ang pamamaraan ninyo o Diyos ay walang kamalian. Your way is perfect. Ang iyong mga salita ay, nabanggit na naman yung word na maasahan, which is faithful. Kayo'y katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. His way, or His ways are perfect. Ang plano, ang pamaraan ng Diyos, tapat po yan. Bagay na bagay sa atin. You know what? The problem is this. We are picking nice verses to us and do not choose the whole counsel of God. May tendency po, kapag binabasa natin ang Bible, ang kuhanin lang natin yung gusto natin. Yung pabor sa atin. Yung madaling gawin. Pero yung mahirap, pero yung mabigat, hindi para sa akin yan.
Mga kapatid, ang plano ng Diyos, kasama po ang lahat ng bagay nito. Kasama yung naunawaan mo, kasama yung hindi mo naunawaan, kasama yung mga bagay na mahirap na dinadaanan natin. Wala daw pong yung pinagkaiba sa parang ganito po. Naghihintay ka ng tren o train. Pag hindi aircon, ayoko niyan. Skip train. Ayan, ay puno ang masyado, ayoko dyan. Dito na lang ako. Hindi pwede pong gano'n ang approach natin sa Bible. Kapag sinabi ng Diyos, makabubuti para sa atin yon. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, tutuparin po natin. Kaya mayroong mga Christian, addict sa favor, addict sa blessing, ayaw naman sa obeying the Lord. Mahirap naman po yon. Maganda, pareho po nating yakapin po yan. Sige nga po, let me ask muna po yung ating instrumentalist o ang ating keyboardist. Hallelujah. Let me end lang with this po, ano. Sabi po ni Job, dumating sa pagkakataon sa buhay ni Job, hindi niya maunawaan. Bakit pinahintulutan ng Diyos na mamatay ang kanyang mga anak? Bakit pinahintulutan ng Diyos na yung kabuhayan niya na matagal niyang inipon, sa isang iglap na wala? Alam nyo, makakaya nyo yung maraming mawala sa buhay natin. Pero pag ikaw na ang nagkaroon ng matinding sakit or karamdaman, di ko alam kung kakayanin mo ito. Kaya nga gusto ko pong ibukuho kayo eh. Lalo kami mga lalaki. Takot kami sa check-up. Check-up pa lang ha, hindi pa sakit ha. Kasi ayaw namin baka may matuklasan na sakit. Eh yung pagod nga lang, naiiba yung salita natin, kapag irritable tayo. Pero si Job, sabi ng mga kaibigan niya, ito, come to the rescue yung kanyang mga kaibigan. Job, baka kaya mo naman nararanasan yan, kasi may ginawa kang masama. Job, kaibigan nyo na. Job, pagsisiyan mo na, wala nga akong maalala. Wala nga akong makita. Kasi ang totoo, hindi naunawaan ni Job yung usapan ng langit. Sumusunod ba ako sa Diyos kasi naunawaan ko ang lahat? Ano pa ang idea ng trust? Kung kailangan lahat sabihin ng Diyos bago ka sumunod sa Kanya? Hindi ba element ng trust? Lakad, kaliwa, kanan, diretso, pagtiwalaan mo. May mga bagay na hindi tayo maunawaan. Pero ang challenge po, lakaran mo lang. Lord, sa dami naman na ipapanganak, bakit naman pinanganak ako sa pamilyang ito? Tatangos ng ilong nila. Ako naman, kung hindi pa ako magka-pimple sa ilong, hindi po nadadagdagan. Minsan may mga tanong tayo, Lord, bakit hindi mo kami ginawang pinakamayaman? Bakit mo po kami inaalaw, Panginoon? Minsan pumila pa sa mga kailangan manghingi. Bakit, Lord? Sino rito yung may mga tanong na bakit? Maraming tanong. Pero hindi ka create ni God para sagutin lahat ng tanong. Tinawag tayo para sumunod sa Diyos. Whether naunawaan mo ito or hindi, lakaran mo lang. Sa totoo lang, di ko alam kung kaya nating mabuhay kung lahat sasabihin ni God, eto mararanasan mo. Mahirap po talaga. Pero sabi ni Job, pero alam ko. Hindi siya nag-concentrate sa hindi niya alam. Sabi ni Job, pero alam ko. Ano ang alam ni Job? Pero alam kong buhay ang aking tagapagligtas. At sa bandang huli ay darating siya rito sa lupa para ipagtanggol ako. Pagkaalis ko sa katawang ito, mabulok ang mga laman ko, makikita ko na ang Diyos, makikita ko siya ng harapan at hindi na siya iba sa akin. Wow. Minsan ina-analyze ko, ano yung kaya yung word na at hindi na siya iba sa akin? Na Lord, pagdating ko dyan, kilalang-kilala kita kasi alam ko, boses mo yon. Alam ko, ikaw yan. Wow. Labis na akong nananabik na makita siya. Okay, anak, nasa next verse na tayo, okay? Gusto ko titigan niyo yung next slide po natin. Titigan niyo po. Sige anak, next slide. You are here for such a time as this. You are here for such a place as this.
Kontrolado mo ba kung kailan ka gusto mong ipanganak? Kontrolado mo ba kung saan ka mabubuhay? Bigyan ko kayo ng isang matinding what if. Paano kung pinanganak ka panahon ni Hitler? Paano kung ipinanganak ka sa isang bansang hindi kumikilala sa Diyos? Paano kung pinanganak ka doon sa lugar na umuulan ng mga bala at digmaan? May control ka ba? Wala. Tayo COVID lang. Yung iba ho, wala pang medicine that time na panggamot sa maraming sobrang pandemya. Nasa panahon kang tulad nito at nasa lugar ka at panahon na tulad nito dahil sa katapatan ng Diyos. Marami sa atin dito may problema ka sa magulang mo ngayon, pero yung iba, walang magulang. Ang problema mo lang, hindi mo gusto yung ulam kanina. Yung iba, walang makain. Ang problema mo ngayon, part of your body, may nararamdaman ka. Let's say, sige na, granted, may isa ngayong may sakit sa inyo, pero hindi naman kayo lahat may sakit. O minsan, meron tayong kakapusan, pero nakakapagtrabaho ka. Iba pa rin po yun. Again, matatapos, mabubuo mo ang maraming bagay, not because you are faithful, but because God is faithful. God is good. Dahil tapat ang Diyos, lalakaran ko ang kanyang mga plano at pamaraan na minsan hindi ko naunawaan. Lalakaran ko ang mga pamamaraan niya dahil mas mataas ang isipan ng Diyos kaysa aking isipan. God is faithful. Ang Diyos ay hindi nagbabago, matatag, at maasahan. Sabi niya ho natin uli, 1, 2, 3, ang Diyos ay di nagbabago, matatag, at maasahan. So, dakila ang katapatan ng Diyos, itayo mo ang iyong buhay at pananalig sa Diyos na hindi nagbabago, matatag, at laging maasahan. Tayo tayong lahat. I want to declare po, at basahin uli natin yung verse na ito. Therefore, know that the Lord your God, He is God. The faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generation with those who love Him and keep His commandment. Gusto ko lang po kayong bigyan ng isang magandang what if. Pag ako nagtiwala sa katapatan ng Diyos, sumunod at nagmahal sa Kanya, 1,000 generations ang maapektuhan. Ako pag tinetrace ko po, hindi ko na nga halos po kilala yung lolo ng tatay ko. Ang iksi. Tinetrace ko pa, tinatanong ko, hindi lang masagot karamihan. Pero ito, 1,000 generation, ikaw, pangalawa, pangatlo, pang-apat, up to 1,000 generation, pag sumunod ka, pag naniwala kang tapat ang Diyos, minahal mo ang Diyos, minahal mo ang Panginoon, 1,000 henerasyon, walang katapusan, hindi ka kayang pabayaan ng Diyos. Sino po naniniwala? Ang Praise Church, lumipas man ang panahon, from 1,000 generation, the Lord will remain faithful to you. Wow! Thank you, Jesus. Awitin mo muna natin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ganda ng lineup ng worship team natin. Tagalog, madali nating maunawaan lahat. Awitin lang natin to. Then after that, I will pray. Kasi meron dito, meron kang kinatatakutan, meron kang ikinalulungkot, may mga uncertainties, but God is permanent, established, reliable. Permanent, established,
reliable. Awitin muna natin to, then after that, babalikan ko po kayo to pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Let's all sing. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos. Hallelujah, Lord God. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Come on, church, and sing. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Come on, you sing. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Pwede po ba natin itaas yung mga kamay natin habang pumawit sa Panginoon? Hallelujah. Kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitin natin ang buong puso. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige, awitan. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kay buti mo sa akin. Wow. Dakila ang katapatan ng Diyos. Hallelujah. Sing nga po, House Light. Gusto ko po mag-pray na nakikita po kayo kasi medyo malabo na po yung mata ko din. Gusto ko makita po yung nasa malayo.
Kung katabi mo rito yung mahal mo sa buhay, hawakan mo siya na mahigpit. Sige po, kung narito yung pamilya mo. Pagkatapos sasabihin mo sa pamilya mo, mga anak, tapat ang Diyos. Kahit mawala yung tatay nyo, nanay nyo, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Kung narito yung ka-cell group mo, wala rito yung pamilya mo, katabi mo lang yung cell group mo, akbayan mo siya. Katulad ng isang kaibigan na nag-a-assured, hindi ka lalakad na mag-isa. Kaya ito yung beauty, no? Kung wala kang pamilya. Kaya alam nyo, nakakalungkot yung halimbawa, yung mga nire-rehab, okay naman eh. Pag nagka-rehab sila, sino yung babalikan nila? Kung wala silang pamilya, kaya siguro nga ganda ng mga bahay simula o yung mga ganito. Sobra po, kaya nga, sana i-appreciate nyo yung yung cell group nyo. Your cell group is not perfect. But we have God who is faithful. Hindi lang nung nagsisimula ka, till the end. Till the end of times. Till the end. Hanggang sa dulo. Kaya nga lahat ng mga awitin. Hallelujah. Alam niyo po ba, lahat ng kanta na ang dulo, katapatan ng Panginoon, iyan ay kumakatawan sa mga pangyayari na nakaya mo dahil sa Diyos. Ang prayer ko sa iyo ngayon, sana pag binalikan mo ang kahapon, makita mo ang katapatan ng Panginoon. Hindi pag binalikan mo yung buhay, ang lupit ng buhay. Sobrang tindi ng kahirapan. Dinurog kami ng karamdaman. Hindi, sasabihin mo, oo, totoo may problema, pero tapat ang Panginoon. Amen. Pag nilingon mo naman, hinarap mo naman ang bukas, maraming nakakatakot na bagay, maraming parang hindi kaya, pero tapat ang Panginoon. Siya na nagpasimula, ang siya ding tatapos, at siyang dahilan, bakit ako makapagpapatuloy. Come on, hawakan niyo po yung bawat isa, hallelujah. Lalo na yung mga mahal niyo sa buhay. Hindi man tayo nakakapag-usap ng higit na mas malalim, pero pakinggan mo ang tinig ng Diyos na nagsasabing iyong kilalanin na ang Diyos ay Diyos, na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, na ang kanyang awa doon sa mga sumusunod at nagmamahal sa Diyos, magpasalin-saling lahi man, 1,000 taon man, 1,000 generation man ang lumipas, mananatiling tapat ang Diyos. Magbabago ang tao, magbabago ang kalusugan ko, magbabago ang panahon, pero hindi ang Diyos. Hindi magbabago ang katapatan ng Panginoon. Laging matatag, laging matibay, laging maasahan. Oh, thank you so much, oh God. Thank you so much, Jesus. We love you. We honor you, God. Kung meron ditong lumalaban sa karamdaman, Father God, samahan mo siya. Kung may mga kakapusan, ikaw ang magpupuno. Panginoon, patawad po kung mayroong mga pagkakataon, pinagdudahan namin, O Diyos, ang iyong kagalingan, ang iyong katapatan. Oh, thank you, God. Thank you, Jesus. Tingin mo na ho tayo sa screen. Anak, pakita mo nga anak yung pinaka-group huddle natin. Let me explain lang ng mabilis bago tayo para tuloy-tuloy na tayo pa nag-offering tayo. Pwede itong group huddle, pwede itong live group discussion this week, pwedeng personal reflection. Ganun lang. Balikan mo yung mga panahon na parang pinagdudahan mo, totoo ba talagang tapat ang Diyos? Ngayon, isulat mo at ibahagi sa iba kung paano pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa iyo. At ano yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Again, mga kapatid, pag nilingon mo ang iyong buhay, maalala mo ang katapatan ng Panginoon. Thank you, Lord. You are faithful sa buhay namin, sa praisers, kahit po sa mga nanonood. Lord, we give you all the glory, praises, and honor in Jesus' name.
Amen at amen. Pwede ba natin kahit isa o dalawa, yakapin lang natin yung katabi natin, sabi natin tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. God bless you, God bless you. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan, upo mo muna tayo. Uy, thank you. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ako po si Karen Bosano, primary 12 po ni Mama Tess Regondola, and part po ako ng worship team and ng praise production at ng Team Matapang sa Ablaze. Ayan. So, bukod po sa mga gawain sa church, may external responsibilities din po ako. Nag-OJT po ako sa may Blumentritt. Hindi ko na sabihin, baka pumunta pa kayo. Ay, charot. Ayan. So, one time this week, yung ka-OJT ko po, nagtanong sa akin, para saan daw ba yung mga donation, mga ganyan. Sabi ko, anong donation? Sabi ko, ano yun, tithes and offerings. Sabi ko, it is never mandatory naman sa atin na magbigay, lalo na pag hindi natin naiintindihan kung bakit tayo nagbibigay. Ayun, so, sabi din nung kasama ko doon, naniniwala kasi sila na mas malaki yung ibabalik ni God kapag nagbigay ka. And I agree naman doon, no? And if you'd ask me kung totoo ba yun, yes, totoo po yun. Ito po yun. Last year, 2021, I began a small business called Case Collectors PH. Nagbebenta ako ng mga phone case and all. And first and second batch, may kinita po ako. May return of investment po. Ayan, parang, ayun din po yung, yung kasagsagan na malapit na yung first fruit offering. So, dyan na bumubulong si God na sa akin na sabi, bigay mo sa akin lahat. Parang, Lord, ito na nga yung parang ito na yung kinita ko all by myself. Parang ito yung first time ng business ko. Pero bakit binibigay mo sa akin? So parang yun yung why ko. Yung dati, bakit God? Ganyan. Pero dumating yung Sunday po, binigay ko din po talaga as in all kay God, no? And wholeheartedly ko po siyang binigay. Tsaka, small amount lang po siya, pero hindi naman siya yung hindi siya yung malaki, pero it was my all. It was my everything. Di ba we always expect na kung ano yung ibigay mo kay God, yun yung ibibigay niya pabalik. So, I expected double amount of my tithes and offering, but ang dumating nun are breakdowns, parang mga hardships, ganyan. Pero, madaming conflict sa trouble sa pag-aaral, conflict sa family. But then naisip ko bigla, God, nagbibigay naman ako, bakit ganito? Parang na-question ko yung pagbibigay ko na, ayun, bakit? Asan yung tinanim ko? Ngayon, so, but I kept on serving. Never naman ako nag-stop na mag-serve kay God. That time, I wasn't really needing money pala. What I need was breakthrough, was peace. And yun pala yung binigay sa akin ni God nang hindi ko namamalayan. It took me a year to realize. So 2021, 2022 ko lang po siya na-realize na yun pala yung yung 2021 was the year of my breakthrough sa family ko. Successful na din po yung sa work ko, 'di ba? Nagkaroon na po tayo ng OJT. Maganda naman po yung mga grades natin, and most especially din po nandito na si Mama sa sa bahay. And nandiyan po siya sa church. Ayan. So answered prayer po siya sa akin, no. Ayun, that time, yun nga, hindi pala kailangan ng money. Hindi ko pala kailangan ng balik ng pera, pero ang nangyari is hati-hati. Di ako iiyak. Ayun, parang ang nangyari is double blessings, multiple blessings na nagmumula kay God. Kasi yun po yung misconception natin na kapag nagbigay tayo ng pera, ang babalik sa atin ni God is pera. Pero little thing I know na hindi pala yun yung ina-expect natin, yung ibibigay ni God, no, na little by little, ginagrow tayo ni God, tinuturuan tayo ni God to be a better person. And especially po talaga, I got back the fire na hinihingi at iniiyak ko kay God. Di man pero yung bumalik sa akin, but what a joy nung growth ko as a person.
That is why I'm still standing here. I'm still a work in progress, and that is why I give my tithes and offering to God. So itaas po natin yung mga kaloob po natin. Ayan, maliit man po yan o malaki, basta galing sa puso natin, alam pong ibe-bless ng Lord yan. Come on, let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa provision mo, Panginoon, sa pag-iingat mo, Panginoon. Lord, makita po namin, Panginoon, na hindi lang pera, Panginoon, yung ibabalik mo sa amin, God. But God, what we need, Panginoon, ikaw yung nakakaalam, God, kung ano yung yung ibabalik mo sa amin, God. And Lord, siksik-liglig at umaapaw to, Panginoon. Lord, maraming salamat sa faithfulness mo, Panginoon, because you are good, Panginoon. And Lord, your love endures forever. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Thank you, Lord. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karana, kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karana, kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, O Diyos, purihin ka. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Come on, church! Let's worship Jesus! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang ating Diyos. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Let's say! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat sa karanang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Let's say! Wala nang ang masigit, Come on! wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Let's say! Wala nang ang masigit, wala nang mas lalabis sa lawak ng pag-ibig na aking nakamit. Isa, higit sa lahat! Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Higit sa lahat! Higit sa lahat ng pag-ibig mo, labis ang pasasalamat ng puso ko. Higit sa lahat ng biyaya mo, napakaliwanag, napakaliwanag, napakaliwanag ng kinabukasan ko. Napakaliwanag ng kinabukasan ko. Thank you, Jesus! Maaari na po tayo pumunta sa ating huddle and God bless everyone. To God be the glory.